natin bago si Singson. Good morning po sa inyo mga kapatids. Ito pag-usapan natin ito. Ito I'm sure hindi nyo alam to eh. Yung Kalayaan Island, yung Pag-asa Island yung merong runway, diba? May mga civilian dyan, may mga military outpost tayo dyan. Wala po pala yung mga LGU officials dyan. Wala sa loob ng isla ang mga local government unit officials nila. Walang taga-engineering, walang mga konsehal, wala yung mayor dyan sa Pag-asa Island. Tatapo siya. Bakit? Ni barangay hall po, wala dyan. Ni munisipyo, wala rin po dyan. O yan Fragman Elite Force, shout out sa iyo, man. No, from a Philippine Navy. Alam niyo ba to? Nabalitaan niyo ba to? Buti nandito ka. And shout out kay Angelo Ray Gonzalez ng Davao City. Good morning. So ngayon, tignan nyo ha. So ang nag-reveal po kasi nito, ito hong konsehal sa Palawan. Ngayon, ang mayor po nila, si Mayor Alindogan, ang sabi ni Mayor Alindogan umaabot daw po ng 450,000 petots ang renta nila sa gusali na ginawa nilang opisina sa Barangay San Jose. Oh my God. Diba? Barangay San Jose. Ito po yung barangay hall. Okay? Ito yung barangay hall nila. Tapos, maganda naman yung barangay hall eh. And then, I have no idea kung kailan ito ginawa Ito yung nakakapagtaka. Bakit nasa labas ng isla? Diba? Ito po yung municipal hall nila. Wala rin pong tao. Tapos, ang nalaman ko pa, it's been a long practice. Again, it's been a long practice na yung mga LGU officials ay mga ginagawang bakasyunan lang ang Pag-asa Island. Hindi talaga sila doon naninirahan. Diba? So, sino talaga yung pinagsisilbihan nila? Hindi ho ba dapat meron sinsakop sila ng Palawan, LGU ng probinsya, 'di ba? At sila bilang overseas territory ng Pilipinas, dapat nandun sila sa kanilang lugar. At saka naalala ko, ang LGU dati, ang DILG, meron niyang naglabas ng opinion na ang sabi, ang munisipyo, yung tanggapan, the seat of government ng LGU, ay hindi raw po maaaring ilipat sa ibang lugar na nasa labas ng kanilang teritoryo. Kaya ang teritoryo po ng Pag-asa Island, hanggang dun lang sa isla na yon. Pero bakit tumawid ng 270 nautical miles mahigit? Diba? So paano paglilingkod nila rin sa mga kalugar nila? Sinasabi high risk. High risk. Dahil sa China. Di ba? Kung high risk po yun, anong tingin nila sa mga civilian na naiwan doon? Di ba? Kung sakaling may lumusob doon, sino yung mga haharap? Sino yung mga magtatanggol? Sino yung mga kukontak sa otoridad? So itong mga LGU officials, kukuya-kuyakoy, malayo sa high risk, sumasahod. Sino ba talaga ang kanilang pinagsisilbihan? Napanood ko po vlog ni Senator Lacson 45 years ago that has 150 individual. Correct. Pero ngayon, mahigit 300 na sila. Dumami na sila dyan. Sabi rito, Kalayaan, ICE October transfer of offices to Berong in Quezon. Quezon Palawan hindi Quezon Province. So yung pinakita ko sa inyo kanina, yun ang kanilang munisipyo. Look at this video. Ayan Municipal Center ng Kalayaan sa Berong. One time dyan, nag-session yung mga, yung bodega.
Yan. Isipin niyo yan, sinong loko-loko ang sino ng tamaan diyan, 'di ba? Bakit ipinatayo? Milyon-milyon ang halaga niyan. Bakit hindi ipinatayo yan? Itinayo yan sa may barangay sa Berong o Barangay Pag-asa. 'Di ba dapat nando'n sa Pag-asa Island yan eh. Pwede diyan ang health center. Ngayon sinasabi po nitong mayor nung nakausap nitong konsehal, eh wala raw pong mga facilities do'n sa isla. Eh anak ng putya, nakakapagtayo nga ng ganyan sa labas. 'Di ba? Nakakapagtayo rin sa loob ng mga military installations. Nakapaglagay nga ng runway pero yan hindi na ipatayo do'n. Ano to, tinutulan ng China? Hindi kasi ganito, naalala ko dati during the time of Duterte na naman, kapag tumutulan China sa ginagawa, inaatras nila. Pinauuwi yung mga trabahador, yung mga sundalo, yung mga construction workers. Ayaw ng China na may itatayo tayong mga establishmento doon sa anumang mga features natin na hawak na okupado natin diyan sa West Philippine Sea at maging dun sa KIG. Di ba? Kanino kayang termino ito? Hindi ko nahanap eh. It's alright. I understand. Pero grabe, di ba? Nakakalungkot. Hindi kasi tingnan nyo ha, sa mga Navy, naalala ko during the time of Duterte, ang gusto niya mangyari nun ay huwag nang magpapatrolya and hayaan na natin ang mga Chinese. Kaya lang, ang Philippine Navy o ang AFP hindi pumayag because it's their duty. Kaya lang, nagkasundo sila ni Digong once a month. Kaya sinasabi ni Harry Roque, dumating daw yung punto noon na kapag nagpatrolya ang mga Pilipino doon, nagkakawayan pa raw sila ng mga taga-Navy ng China at ng mga taga-Coast Guard. Para bang tipong, minsan lang kayo, amin na to. Di ba? Ang ang buhay ito. Di ba? Hindi, ito, explain nga ninyo ito. Bakit ito nasa labas? Sige nga. Uulitin ko. May DILG opinion nang sinasabi na ang munisipyo, yung seat of government nila ay hindi po pwede, yung mga tanggapan na yan, ay ililipat sa labas ng kanilang teritoryo. Bakit nandyan? Sa Berong. Diba? Nakatipid na nga ng renta. Okay na yan, nakatipid ng renta. Pero sana man lang, hindi na dyan pinatayo. Oo, nagre-renta sila. Diba? Nagre-renta sila dati, mabot ng 450 million pesos a month. Pero sana yan, milyones yan, pinatayo na sa isla. Ang laki-laki ng isla. Ang dami-dami pwedeng, diba? Ang dami-dami pwedeng pagtayuan dyan. Oh. Dami pa nga dapat i-construct dyan, katulad yung eskwelahan dyan. Diba? My God. Alam nyo, kinakailangan talaga malaman to. Baka nga hindi alam ng Pangulo to eh. Diba? Ng buhay, ano. Tapos meron ka pang senador na nagsasabi i-give up ang KIG. Ayos. And nga pala, gusto ko lang pong lampasuhin itong kalokohan na ito. Sabi rito, Palaweños invited to join 9-day Kalayaan Island tour starting at 39,050 pesos. Kagaguhan ho ito. Napakamahal. 39,050. Oh my God. 9 days kang mag-i-stay dyan bilang turista ka, local tourist. Wala namang magandang tanawin dyan eh. Ang makikita nyo dyan, mga barko ng Chinese Coast Guard, ng Chinese Navy, o Philippine Navy natin pag nagpapatrolya, yun ang mga makikita mo dyan. Walang resort. Di ba? Walang development. Di ako mag-iisip kung meron akong 39,000 para dyan. Nako, ilipat ko na lang. Sa ibang destination na lang, wag na dyan. Di ba? Ang dapat pong gawin dito ng gobyerno natin, i-develop yung lugar, pagandahin yung lugar, gawing secure
'Di ba? Ang problema, talamak ang korupsyon mulat sa pulpa, kaya hindi natin magawang makapag-develop ng mga features na hawak natin diyan sa Spratly Group of Islands. Yan sa ating exclusive economic zone at diyan sa KIG. 'Di ba? Pero sinong nakaisip nito 39,000, my goodness naman kayo. Para kayo nagpapatawa niyan. Hmm, 'di ba? Ay nako. Pero again, eto, dapat makarating ito sa ating pangulo. Hmm, bakit gano'n? Yari na naman dito si PBBM kapagka siya sa termino niya nangyari yung pagpapatayo ng munisipyo at barangay hall niyan sa labas mismo ng kanilang isla. Eh dapat sa loob 'yan, 'di ba? Meron akong gustong parting ano rito, eto 'to, 'yan oh. 'Di ba? Dapat 'yan gawin nilang beach. Oh. White sand 'yan oh. 'Di ba? Parang daig pa niyang Boracay pagka napaganda 'yan. Ay nako. Ang laki nung kanilang hinihingi eh. Oh. 39,000. My goodness. Okay, so iwan na natin 'yan.